Hindi ba Kristiyano Ano ka naman? at hindi ba galing sa Biblia ang pananampalataya mo? So kung galing sa Biblia ang pananampalataya mo, bakit mo padadasalan yung kamag-anak mo or kakilala mo na yumao na, alam Word naman for natin sa Biblia na word. yan ay unbiblical. Okay, ikaw na nakakapanood po nito, hindi ba tunay na Kristiyano ka? At ang batayan ng iyong pananampalataya ay tradisyon at ang Biblia? Anong batayan natin? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Bakit ka maniniwala sa mga nagsasabing Kristiyano di umano sila, pero sula skriptura? Kahit basahin mo man po ang buong Biblia, hindi po yan ang paniniwala ng mga unang Kristiyano. Sino lamang po nagsasabi nito? Sila na mga kakasulpot na sekta na piniling humiwalay sa simbahan upang sumunod lamang sa pinaniniwalaan ng kanilang founder at hindi sa authority ng iglesia na itinayo ni Kristo. Matthew 16 verse 18. Now, ang ipanalangin ng mga yumao po ay naging tradisyon na ng mga unang Kristiyano. Ano po ang kanilang sinasabi? Unahin po natin ang sinasabi ni Saint Augustine of Hippo. Nakatanggap tayo ng apostolic tradition na nagtuturo sa atin na manalangin para sa mga namatay in the communion of the body and blood of Christ kahit na hindi sila namatay sa kapayapaan ng simbahan so that God may place them in a state of refreshment, light, and peace. Malinaw po yan na sinasabi ni St. Augustine. Pangalawa po, si Tertullian. Ano po ang kanyang sinasabi? We make oblations for the dead on their anniversary day. Aba, isa rin pala ito sa mga ginagawa ng mga Kristiyano noon. Sunod po dito, si St. John Chrysostom, ano pong kanyang sinasabi? Let us help and commemorate them. Kung ang mga anak ni Job ay nilinis sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanilang ama, bakit tayo magdududa ng ating mga handog para sa mga patay ay nagdudulot sa kanila ng kaaliwan? Let us not hesitate to help those who have died and to offer our prayers for them. Ayan, malinaw po yan na sinasabi rin ng isa sa mga unang Kristiyano na isinasagawa talaga nila ang pagdarasal para sa mga patay. At panghuli na may bibigay ko sa inyo, si Saint Cyril of Jerusalem. Ano pong sinasabi niya dito? Then we pray for the holy fathers and bishops who have fallen asleep and in general for all who have fallen asleep before us. Sa paniniwala na ito ay isang malaking pakinabang sa mga kaluluwa na para sa kanila ang pagsusumamo ay inaalay while the holy and tremendous victim is present. Yan, malinaw din po yan na sinasabi ni Saint Cyril. Di ba? Mas nauna pang nagsagawa ang mga unang Kristiyano na ipanalangin ang mga patay kaysa sa mga sumulpot na sekta na wala namang mga muwang. Dito po ako mas maniniwala sa mga church fathers na tunay na may alam kaysa sa mga sulpot na sekta na nabulag lamang sa sula skriptura. Hindi kayang baguhin ng sinuman ang tradisyon na sinusunod ng tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang katotohanan. So, ayan, maraming salamat po mga ka-curious sa inyong walang sawang panunood at suporta po sa ating ginagawang evangelization. And of course, thank you rin po sa mga nagbibigay ng kanilang suporta through sending stars at pagbibigay din po ng panalangin ninyo upang maipagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin ito. Yan. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you! Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes Tinjaket, isa sa mga diakono na nakadistino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue. At I invite you to watch Mr. Curious Catholic's vlog. I would like to invite you to watch this to promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro Sumagkaisa. Nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Archdiocese of Arqueropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, sa San Bartolome, Venerable Madre Isabella de Roses. So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers na tagapatangkilik natin na subaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ang Mr. Curious Catholic at sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating Katekismo 897 at patugunan po natin ang panawagan na ating pong Katekismo Catholic Church 1721 to gain the happiness of heaven, we must know, love, and serve God. So see you there mga kapatid sa Mr. Curious Catholic.
Bye-bye! God bless! See you in heaven!